Naku po mga kapatid, nagbanta ang Iran na pahahabain pa nila ang gera laban sa Amerika. Kahit umabot pa mga tol hanggang sa matapos na daw ang termino ni US President Donald Trump. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So eto nga mga tol, nagbanta ang Iran. Pahahabain pa daw nila ang gera laban sa Amerika. Sa makatuwid mga tol, hindi sila naghihipagnegosasyon. No, yan ay taliwas sa sinasabi ni Trump na nakikipagnegosasyon daw ang Iran. Kasi nga, ang sinasabi ng Iran, pahahabain nila ang gera. Hindi yung tatapusin nila sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon o pakikipagdialogo. Pahahabain pa daw nila hanggang o kahit pa daw umabot na sa tapos na yung termino ni US President Donald Trump. Actually mga tol, hindi pa man si Trump ang presidente ng Amerika, 'di ba? Matagal na panahon na ang sigaw ng Iran is katapusan ng Amerika, 'di ba? Galit talaga sila diyan at kaaway talaga nila yan sa mahabang panahon na hindi pa si Trump ang presidente. So ibig sabihin, maging iba na ang presidente ng Amerika, may mukhang ipagpapatuloy ng Iran ang pakikipaglaban dito sa Amerika. So pag-usapan natin tong balita mga tol, samahan ninyo ako. Walang problema sa Iran kung patagalan ng bakbakan ang usapan. Walang problema kung patagalan. Samantalang sa Amerika mga tol, may mga bali-balitang kumakalat na nauubos na yung kanilang mga missile. Nauubos na yung kanilang mga Patriot air defense system. Si Trump hindi na rin makatulong dito sa Ukraine. Kahit humihingi ng saklolo ang Ukraine na magpadala ng mga air defense system dahil talagang malakas ang puwersa ng Russia, hindi na makatugon dito si Trump kasi kailangan din nila. Pero etong Iran sa kabilang banda is kung gusto daw pahabain, handa silang pahabain. Katunayan, yun sa isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Posible nilang pahabain ang giyera ng ilang buwan o ilang taon pa. Ooh. Sa isang panayam, sinabi ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqvi na kung mas mahaba ang giyera, mas marami si karanasan na makukuha at mapag-aaralan nila ang kahinaan ng Amerika. Sabi? The longer this war lasts, the more experience we gain. We had never seen a real war to gain real experience, to learn how to fight with America. In these 5 months, we have learned how. We have also seen how the American military is weaker than we perceive. Sabing ganon mga tol. Saan na makukuha at mapag-aaralan nila ang kahinaan ng Amerika. Aniya pa, hanggat hindi natatapos ang termino ni United States President Donald Trump, ay handa sila dahil mas marami ang ginagawa nilang missiles sa ngayon kaysa pinakalan nila. Kaya tiyak na hindi sila mauubusan. Pwedeng ano rin yun mga tol, bluff din yun, di ba? Pero posibleng totoo din. At kung sakali man, aniya, nawala na silang missiles, doon na sila mas magiging mapanganib. Naku po. The number of missiles we manufacture every day is more than the number we launch. Rest assured, even if this war lasts for years, until the last day Iran's rocket will be launched. At siguradong walang US asset na matitira saan man sa rehiyon. Nako. Nitong nagdaang mga linggo, umuugong ang balitang nauubos ng missiles ang Amerika. Kaya pilit na pinaiingay ni Trump ang umano'y gugulong na negosasyon o mas tamang sabihin na pinipilit ni Trump ang Iran na makipag-usap na para matapos ang giyera. Kumbaga parang binigyan niya ng pag-aanalisa yung nangyayaring estratehiya ng Amerika. Kasi nga diba nitong mga nakaraan, huminto muna ang US sa mga pag-atake sa Iran dahil ang sabi ni Trump is nakikipagnegosasyon daw at nakikipag-usap daw ang Iran sa Amerika. At ayun din daw ay pakiusap ng mga Gulf nations dito. Pero ang sabi ng Iran, kaya huminto ang Amerika is para
kumbaga dahil nauubusan na sila ng missiles. Kasi yun din yung mga umuugong-ugong na balita di ba? Ayon din sa mga media sources is talagang marami nang nagamit ng Amerikang mga missile nitong nagdaang mga buwan sa pakikipaglaban nila dito sa Iran. Ano sa tingin ninyo mga tol? May katotohanan nga kaya? Ayon sa mga kritiko, malaki na ang nagastos ng US sa ilang buwang gyera sa Iran. Hindi, yung totoo naman yun. Kahit hindi na kritiko o magsabi mga tol. Nakita naman natin magkano halaga ng isang missile na pinapakawalan Malaki na talaga nagagastos nila mga tol sa ilang buwan na pakikipaglaban nila. Malaki na ang nagastos ng US sa ilang buwang gyera sa Iran, kaya ganun na lang ang pagpupursigi ng Trump administration na mapapayag ang US Congress sa hinihingi nilang 1.5 trillion US dollars na defense budget. The United States War Department seeks a historic generational investment in our military spending through a new $1.5 trillion budget. Nakakalula. Nakakalula yung halagang yun mga tol. No, sa ganong halaga makakapagpatayo ka na ng isang village No? Hindi lang isa mas marami pa siguro mapapatayo mong yun Budget. We have work to do with our Congress. Mas malaki pa yun sa utang ng Pilipinas, my goodness. Pero yun ay uubusin lang nila sa pagpapasabog, no? Ubusin nila sa paggawa ng mga missile. Napakagastos talaga ng digmaan. Through a new $1.5 trillion budget. We have work to do with our Congress, but make no mistake, we will work as hard as humanly possible to deliver what is truly a necessary historic investment to ensure America remains the dominant military power on planet Earth. Para manatiling pinakamalakas na military power sa buong mundo. Ganun kalaki. Kung nasa 60 times at tayo mga tol, 1.5 trillion. Iano na lang natin, nasa yan? Nasa humigit kumulang nasa 70 trillion pesos yan. Naku po. Ang utang natin nasa 17, 18 trillion pesos ba? No? So ilang ulit na mas malaki yan sa utang ng Pilipinas. At kung si Trump ang tatanungin, gusto niya pa sanang pumasok sa ikatlong termino bilang Pangulo ng Amerika. Pero hindi na ito pinapayagan ng batas. Oo, yun yung last term niya Everybody asked me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by well, even tonight they're screaming at the event, 2028. Now, everybody wants me to do it, but the law is very strong. Sa ngayon, walang pagkilo sa magkabilang panig. Pag natapos na yung termino ni Trump, gustuhin niya man, pero hindi na siya pwedeng tumakbo pa ulit kasi yun na yung huling termino niya No, hanggang dun lang siya pwedeng maging presidente. Iba na talaga ang magiging presidente sa susunod. Ngayon, yung susunod na presidente ng Amerika, ito ba'y magiging malapit sa Iran? Makikipagkasundo sa Iran? O ipagpapatuloy yung nagastos na ni Trump sa pakikipaglaban sa Iran? Ano? Di natin alam mga kapatid, bansa nila yan Maliban sa ilang Sa ngayon, walang pagkilo sa magkabilang panig maliban sa ilang ulat ng engkwentro sa Strait of Hormuz. Kung ano ang kahihinatnan ng kanilang sigalot ay walang makapagsasabi. Tama. Maliban na sa kapwa nila inaako na nadaig na nila ang isa't isa. Tama. Pareho rin nilang inaako na sila ang may control 100% dito sa Strait of Hormuz, mga tol. Pareho nilang inaako yan. Sinasabi ng Amerika, 100% kontrolado nila. Ganon din ng Iran, sinasabi nila. Sinasabi ng Amerika, nananalo na sila. Sinasabi ng Iran, na panalo sila. Na pareho, mga kapatid. Ayon kay Iranian Foreign Ministry Abbas Araghchi, hindi lang sila kundi marami ang naniniwalang panalo ang Iran. Hindi lang sa gyera, kundi sa diplomasya. Okay. Gusto ko rin malaman ang inyong pulso, no? Yung mga nagko-comment dito at nanonood. Ano sa tingin ninyo? Sino nakalalamang, sino nananalo? Amerika o Iran? Comment kayo sa ibaba. بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. Pero si Trump,
Buo ang paniniwalang ang Amerika ang may kontrol at nagapi na umano nila ang pinakamatagal ng bully sa gitnang silangan na wala aniyang iba kundi ang Iran. Right now we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Noel Polyar. Alright mga kapatid, no? So ayon sa Iran mga tol, hanggang sa magbitiw o bumaba na matapos na ang termino ni Trump, kaya nilang pahabain o posibleng pahabain pa nila etong pakikipagdigma sa Amerika mga tol. Ano kaya ang magiging tugon dyan ng US? Di natin alam mga kapatid kung saan hahantong ang tagpong yan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi sa mga ganitong balita mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.